Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all. Nararamdaman na ang pagre-rest back ng kasapi ng 32 million na bumoto sa kay BP Sara bilang Vice President. Nararamdaman na ito. Kung ating napapanood ay dumadami at dumadami ang mga tao sa EDSA para isigaw ang mga maling kagagawan ng o ginagawa ng Kongreso. Grabe ang suporta, Kaya isa pa sa mga naging example, na mararamdaman ang pag-respect itong supporters ng mga Duterte sa nangyari kay Congressman Ecleo, na nagkaroon ng pagtapon ng mikropono, tinapon ni Congressman ang kanyang mikropono dahil nga habang siya'y nagsasalita, ang sinisigaw ng mga kababayan natin ay Duterte. At ang isa pang matinding sinabi nila doon ay pirma pa more, So na-insulto si Congressman Ecleo. Wala tayong magagawa dyan. Kahit sabihin natin na dapat ginalang ng bawat isa ang nasabing matatawag ba nating rally yun o pagtitipon. Ngunit hindi naman natin malalaman ang saloobin ng bawat isa. Marami silang nasaktan. Bakit ko po nasabi na rumesbak ang mga supporters ng mga Duterte kaya at nasampulan si Congressman Ecleo dahil nga siya ay isa sa mga pumirma dun sa pag-impeach kay BP Sara sa Kongreso. Kaya siguradong hindi lang si Congressman Ecleo ang makakaranas nitong mga sample na ito, Marami pa sa lahat ng mga pumirma para i-impeach si BP Sara sa Kongreso. Kasi sa Senado wala pa hindi pa naman hindi pa natuloy sa Senado, So expected na ang lahat ng mga pumirma na mga congressman, congresswoman ay expected na o i-expect na nila na talagang babalikan sila ng mga supporters ng mga Duterte or ni BP Sara. Expected na yan dahil nga nasaktan, maraming nasaktan sa ginawa nila, marami, alam natin yan. Kaya ihanda na nila ang kanilang mga sarili pagka nagkaroon sila ng mga pagtitipon, dahil may lulusot at lulusot dyan. At ang matindi dyan, lalo na sa Mindanao area, majority yan talaga na ipinagtatanggol nila si Vice President Sara Duterte. Maaring sa Visayas, pero hindi rin natin masasabi dahil marami rin nakuhang boto si Vice President Sara Duterte sa Visayas, sa Panay, marami siyang nakuha doon. Kaya nga umabot siya ng 32 million. Maniwala man tayo sa hindi, yan ay 32 million. So hindi yan basta-basta yung 32 million na yan. Isa pa kasing hindi magandang nangyayari ngayon, kontra sila ng kontra, itong mga congressman na to, kontra sila ng kontra
sa mga nakaupo. Gusto siguro nilang silang umupo. Ganon ang mangyayari dyan. Pero halatang halata naman talaga eh, no? Kahit tayo ay ordinaryong mamamayan lamang, tayo ay may karapatang magsalita dahil tayo ay nagbabayad ng buwis. Kumbaga tayo ay Pilipino, kaya may karapatan ang bawat isang magsalita. Mapa-pro or anti, tayo ay may karapatang magsalita. Pero sa nangyayari ngayon, ang matindi dyan, tulad dyan sa mga ayuda na ginagawa ng Kongreso, no, sa pamumuno ni Martin Romualdez, no? Ang matindi dyan, pera ng bayan yan eh. Pera nating mamamayan yan, mga Pilipino. Akalain mo ba naman na kung totoo man, ano? Kung totoo man, which is talagang may mga ebidensya na rin na nakikita tungkol dyan sa pagbibigay ni Martin Romualdez ng 100 million sa bawat isa na pumirma sa pagpa-impeach kay BP Sara. 100 million. Ilan na yung pumirma na yun? 215 na yata. At nadagdagan pa raw dahil nga dyan sa 100 million at sa mga karagdagan pang ayuda na binibigay nga daw ni Martin Romualdez. Palagay natin sa sobrang yaman niya, pero hindi niya gagamitin ang kanyang sariling pera para lang dyan sa ayuda na sinasabi nila, di ba? Sino ba naman ang gagamit ng sariling pera? Dahil lang dyan sa kahit sinong politician hindi gagamit ng sariling pera. Kaya malinaw, no, na pera nating mamamayan ang nilulustay nila at ginagastos, no? Matindi ang politics talaga sa atin. Kaya sa totoo lang, tayo. Sa totoo lang talaga, kung sakasakaling ayaw nga nila kay BP Sara, sino naman? Sige nga, sino naman ang pwede nilang ilagay dyan? Matapang sila sa pangungurakot, di ba? Dapat ang pagiging tapang nila ay gamitin nila para pangalagaan ng sambayan ng Pilipino, hindi yung sa pangungurakot. Naghihirap na nga, napakarami na nating mga Pilipino ang naghihirap, pero sila waldas ng salapi ng bayan. Ang sinasabi kasi nilang ayuda, okay, sabihin natin ayuda, binibigay din nila dun sa mga kababayan natin. Pero ang tanong, yan bang perang pinamimigay nila ay napupunta sa tamang tao? Ay bakit ang dami pa rin mahirap sa atin? Di ba? So hindi angkop, no, ang kanilang pamamahagi. Actually, hindi dapat ipamahagi yan eh. Itulong, ibigay sa mga kababayan natin para magsikap. Hindi yung bibigyan mo, syempre pagka ibibigay mo lang ng basta-basta yan, mag-aantay uli yan. Ang matindi doon, baka naman ang dapat na taong tumanggap ng ayuda na yan ay hindi naman nakakatanggap. So yan ang isang katanungan ngayon, di ba? Sino ba ang matapang diyan na leader sa ating bansa maliban sa mga Duterte? Di ba? Maaring si Tulfo. Pwede. Dahil matapang din itong Tulfo na to. So, pwede siguro, no? Pero hindi pa siguro panahon.
sa ngayon, ano. Kaya ayaw man natin o gustuin man natin, no, mas nakakalamang pa rin kung sasabihin natin ikumpara si VP Sara sa iba pang mga politicians, no, na pwedeng ihalal bilang BC o kaya presidente. Ay nakakalamang nga itong si VP Sara. Yan ay ating pananaw lamang. Ang inyong pananaw ay ginagalang natin yan. Yan lang naman ay ang ating opinyon at pananaw na kung sino nga ba ang pwedeng mamuno ng ating bayang Pilipinas. Yan ang kasi kailangan talaga ng isang matapang, matibay na personalidad na dapat mamuno ng bansa natin. Hindi pa pwedeng malambot ang mamuno ng bawat bansa. Siguro dati pwede, pero sa ngayon ay hindi na po pwede yan. Nakikita nyo naman ang kaguluhan na nangyayari, no? Tulad dyan sa Gaza, no? Matindi ang kaguluhan. So kung mahina ang namumuno sa bansa natin, ay baka naman bigla na lang tayong sakupin. Kaya kailangan talagang matapang, no? Matapang ang mamumuno sa isang bansa. Tulad ngayon sa Amerika, si President Trump, no? Marami ang kumukontra, gawa nga ng marami siyang binabago. Pero yung mga pagbabago na yan, sa kalaunan ay ipagpapasalamat ng mga tao yan, no, na mga nakatira sa Amerika. Dahil kung hindi dyan sa mga pagbabago na yan ay patuloy na hihina. Uy, tatakbo tayo at may sasakyan. Malamig. Hihina ang isang bansa. So yan po ay opinion lang natin at napag-usapan lamang, no? At sure ball ang mga Ramirez back para sa mga pumirma sa papa-impeach kay VP Sara. So good luck, no, sa mga pumirma na yan. Sigurado, malamang sa malamang mararamdaman nyo ang bagsik ng 32 million. Ayan po, no, nasa labas tayo ngayon at medyo malamig ang panahon. Ang temperatura ay 12 degrees. So medyo malamig nga. Pero hindi tulad sa ibang mga bansa sa Europa, talagang nag-snow at mas matindi ang lamig. Dito ay hangin lamang ang lamig. Hangin lamang, walang snow. Pero malamig pa rin. Kaya tayo ay naka-jacket, ano. Ayan po, no. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa at kapayapaan sa bawat isa, sa bawat puso't isipan. God bless everyone.